ulo ng mga nagbabagang sports balita. Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes. Gustong makasagupa si Nicaraguan WBC Flyweight titleist Roman Gonzalez. San Miguel Beermen. Umani ng 2-0 series advantage kontra Alaska Aces sa finals ng PBA Governors Cup. Rain or shine Elasto Painter shooting guard Jeff Chan at defender Ryan Aranya. Iniwalang magbabalik pa sa kanilang roster si point guard Chris Chu. National University Bulldogs nagpamalas ng bangis sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Free agent center Enes Kanter mananatili sa lineup ng Oklahoma City Thunder. Top-ranked Novak Djokovic, back-to-back champion sa Wimbledon Tennis Open sa London, England. South Korean youngster Ji Chun nagreyna sa US Women's Open Golf Championship sa Lancaster, Pennsylvania. At British cyclist Chris Froome, overall leader pa rin sa 2015 Tour de France. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Ms. Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, big-time fight ang inaasinta ni Pinoy WBA Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes sa kanyang susunod na pagsampa ng ring. Ito'y matapos na makapag ang titulo kontra Mexican challenger Francisco Rodriguez noong isang gabi. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Recap Santos ng Sports Radio 918. Pinatunayan ni longest reigning Filipino World Champion Donnie Ahas Nietes na handa na siyang mapalaban para sa marquee fights. Ito'y matapos na umani siya ng 12-round unanimous decision victory kontra Mexican mandatory challenger Francisco Rodriguez sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City noong Sabado ng gabi. Ayon kay Chief Trainer Edmond Villamor, naipakita ni Nietes ang estilo at stamina na maaaring magbigay sa kanya ng magandang tsansa laban sa mga kilalang flyweight champions WBC Kingpin Roman Gonzalez ng Nicaragua at Mexican WBA at WBO ruler Juan Francisco Estrada. Yung dati, ito maganda daw ang performance niya. Yung marirate ko sa kanya. Dahil kahit walang knockout, maganda yung pinakita niya, yung galaw niya nandyan. Isa rin sa pinamalas ni Nietes ay ang kakayahang tiisin ang pananakit ng kanyang kamao na namaga matapos na masapul ang ulo ni Rodriguez sa laban. Suntok ka sa 10, 11, 12. Yung championship round, nandun yan. Kailangan natin yan. So yun, kahit hindi ko alam na masakit na. So kahit ano, kanya. So, suntok ng suntok niya. So, tinamaan si Rodriguez, nadugo yung ilong niya, parang may crack doon. So, ayun. Sa Setyembre o Nobyembre, ang posibleng maging susunod na outing ni Nietes depende sa magiging takbo ng kanyang recovery mula sa kanyang hand injury. Para sa PTV Sports, Recap Santos, Sports Radio 918. Samantala, kinampihan naman ni Mexican fighter Francisco Rodriguez si Nicaraguan star Roman Gonzalez sa pinaplanong matchup kontra Pinoy 2 Division World Champion Donnie Ahas Nietes. Nagbabalik si Mr. Recap Santos. Naniniwala si Mexican fighter Francisco Rodriguez na maliit ang tsansa ni Donnie Nietes na magwagi laban kay Nicaraguan WBC flyweight titleist Roman Gonzalez. Ito'y dahil masyado umanong malayo ang kalidad ni Gonzalez kumpara kay Nietes. Si Rodriguez ay minsan ang nakasagupa ni Gonzalez noong 2013 kung saan lumasap siya ng technical knockout loss. Que si tiene ganas he doesn't think. Why? ¿Qué por qué? Es muy fuerte y muy buen boxeador. Because he's very, very strong and he's a very good fighter.
Binaliwala naman ni trainer Edmond Villamor ang pahayag ni Rodriguez, kasabay ng pagsasabing masasagot lamang kung sino ang mas magaling kina Nietes at Gonzales kapag nagharap na ang dalawa sa ibabaw ng ring. Pero kung siya anya ang masusunod, mas gusto niyang makaduelo ni Nietes si Mexican Taffy Juan Francisco Estrada. Mas gusto ko si Estrada. Bakit? Dahil parang yung style niya parang haom na haom siya kay Donnie. Oh, pwede. Ngayong araw ay nakatakdang lumipad ng Estados Unidos si Villamor upang samahan sa corner si Pinoy IBF Super Flyweight contender Arthur Villanueva sa title bout kontra Puerto Rican rival Max Joe Arroyo sa darating na Sabado. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa basketball. Umani ng 2-0 series advantage sa finals ng PBA Governors Cup ang San Miguel Beermen. Ito'y matapos na magrisusla ng 103-95 come from behind win kontra Alaska Aces sa Game 2 kagabi. May report si Haji Caaminio. Hindi pa dapat magbunyi ang Beermen sa Championship Series kontra Alaska Aces sa PBA Governors Cup. Ito'y kahit pa umani sila ng 103-95 win kontra Alaska sa Game 2 kagabi upang hawakan nila ang 2-0 advantage sa best of 7 series. Dahil hindi nahirang na best import, ibinuhos ni American forward Arizona Reed ang ngit-ngit sa loob ng playing court sa pagpukol niya ng game-high 37 points para sa Beermen. Hindi naman nagpahuli si shooting guard Marshall Lassiter na nag-ambag ng 17 markers para sa team. Kabilang narito ang isang dagger 3-pointer sa final minute ng laro. Sa panayam ng PTV Sports, labis na ikinatuwa ni head coach Leo Austria ang hindi pagsuko ng kanyang mga players kahit pa naghabol sila sa halos kabuuan ng laro. Gusto ng player manalo eh. And they are there not just to play, to win a championship. So, but this is one game at a time. And, well, makikita naman natin in the last 6 minutes when we're down by 9 or 5 points, 95-90. So, we did not allow them to score any single point. And because of our defense, we're able to get some good shot out of our defense. And I think that's the key and the turning point last night, especially the last 2 minutes, so hindi na sila nakascore. Samantala, walang balak naman si Austria na magpakakumpiyansa sa laban, lalo pat batid umano niya na hindi susuko ang Alaska. Yeah, it's not safe dahil kailangan mo ang pagpapanahan mo para matapos na yung series. And then mahirap kunin yung next 2 games. Dahil I'm sure kung ako na sa lagay ng kabila. So, I will exert my effort para makahabol or else talagang malalagay ka sa malaking butas. But sana yung pag-iisip ng team namin, especially mga player, na every game is it's just like your last game. Si San Miguel Beer Star Center Junmar Fajardo ang nahirang na best player of the conference sa season-ending tournament. Habang si Romeo Travis ng Alaska naman ang bilang best import. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kapwa umaasa naman sina Rain or Shine Elasto Painter shooting guard Jeff Chan at defender Ryan Aranya na makakasama pa nila sa susunod na season ng PBA, si point guard Chris Chu. Ito'y matapos na mapabalita na napaplano di umano magretiro ang dating Ateneo Blue Eagles star dribbler. Nagbabalik si Haji Caaminio. Umaasa ang ilang players ng Rain or Shine Elasto Painters na magiging buo pa rin ang kanilang lineup sa susunod na season ng PBA. Ito'y kasunod ng napabalitang plano di umano ni point guard Chris Chu na magsampay na ng PBA. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si shooting guard Jeff Chan na magbabalik pa sa roster ng Rain or Shine si Chu. I think gusto niya pa. Nakikita ko naman kasi kung ayaw niya yun, I think nung premise nagpaparamdam na yun, medyo nagpapaalam na yun. And may one time parang nag-uusap rin kami kasi pareho kami expiry. Aha. So parang nag-usap na kami about kung anong
kung nagpumirma na o may pinag-usapan na, yung mga ganun. So, namagit naman yun at ano rin, parang gusto nyo pa rin naman. Sa kabilang banda, aminado naman si guard Ryan Aranya na ng panghihinayang sakaling ituloy ni Chu ang planong retirement. Kami naman, hindi naman natin pwedeng tanggalin sa kanya yun. Nakakapanghinayang kasi tuloy yung secret, magaling din, tsaka kailangan siya ng team. Pero sariling decision niya yan, di ba? Hindi naman natin pwedeng... Sa amin, kahit pa lang ng season na baka na ito na yung last season so for me kasi gusto din daw niya sa business and sa family niya. Kaya gusto na rin gumawa ng baby, ganyan. Samantala sa kanyang latest vlog ay inihayag naman ni Chu na wala pa siyang desisyon hinggil sa napabalitang retirement at hindi pa rin sila nag-uusap ng rain or shine man tungkol sa possible contract renewal. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa men's volleyball, nagpamalas ng bangis ang National University Bulldogs sa pagsimula ng kanilang kampanya sa Collegiate Conference ng inaugural Spikers Turf. Sa panguna ni Brian Bagunas at Fauzi Ismail, nakapahumataw ng game high 14 points, nilampaso ng National University ng Mapua Institute of Technology 25-22, 25-20 at 25-22 sa larong isinagawa sa San Juan Arena kanina. Bukod kina Bagunas at Ismail, kuminang rin para sa Bulldogs at Madzlan Gampong na parehong nagambag ng tig-siyam na puntos para sa team, habang si Philip Michael Bagalay naman ang namuno sa atake ng Mapua sa kanyang 14 markers. Nakakuha ng malaking bentay ang Bulldogs sa Spikers 47-30, gayon din sa blocking department 7-3. Ang susunod na signatura ng National University sa Group A ay kontra University of the East sa darating na Lunes. Sa women's volleyball, nagpamalas ang lakas sa opener ng Collegiate Conference ng 12 Shakey's V-League nitong weekend, ang reigning UAAP champion Ateneo Blue Eagles. Sa kabila na open spiker Eliza Valdez at top setter Gia Morado, nagawa pa ring dominahin ng Ateneo ang USC Tigresses sa loob ng 4 na sets upang maaga nilang okupahin ang liderato ng Group B. Narito ang report ni Ms. Arian Malyare. Sumiklab na ang aksyon sa Collegiate Conference ng 12 Shakey's V-League dito sa San Juan Arena. At ang unang dalawang koponan na nagsagupa at nagpamalas ng lakas sa paghataw ay ang Lady Eagles at USC Tigresses. Bagamat wala sina star spiker Eliza Valdez at top setter Gia Morado, hindi pa rin nagpahuli sa paghataw ang reigning UAAP champion Ateneo Lady Eagles. Sa pangunguna ni Joanna Maraguinot na tumikada ng game high 23 points, dinumina ng Ateneo ang USC Tigresses 25-11, 27-25, 19-25 at 25-20 sa opener ng Shakey's V-League nitong weekend. Bukod kay Maraguinot, kuminang rin para sa Lady Eagles sina Ami Ahobero at Bea De Leon na nag-ambag ng pinagsamang 26 markers para sa team. Siyempre, we're very thankful. We're really happy to have won the game. It was a challenge, siyempre, Ate Lai was in there and Gia. We also lost Ate Den, Ate Ariel. And Mitch isn't playing this season. So it was such a great challenge, but sobrang fulfilling kasi siyempre, grabe yung training namin kasi nga we know how much we've lost entering the season. Samantala, nangako naman si Assistant Coach Parley Tupas na lalong magsisipag sa ensayo para maging handa ang Lady Eagles sa mga susunod na asignatura sa V-League. Lahat naman sila nag-step up. Yung Maraguinot, De Leon, tuloy yung Tan, tuloy yung Desos, Ahomero. Tuloy. Kaya tapos gumanda yung receive namin. Medyo serve, konting error. Paghandaan din namin, San Sebastian, malakas din yun. Tingnan natin sa Sunday kung ano. Hawak ang record na 1 win and 0 loss. Ang susunod na Ateneo ay ang San Sebastian Lady Stag sa susunod na linggo. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan.
Samantala, dahil kasalukuyang binabagabag ng shoulder problem, posibleng hindi naman makasama ng Ateneo Lady Eagles si star spiker Alyssa Valdez sa group preliminaries ng Collegiate Conference ng Shakey's V-League. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Malaki ang posibilidad na ma-sideline sa group stage ng Collegiate Conference ng 12th Shakey's V-League si Ateneo Lady Eagles star spiker Alyssa Valdez. Ito'y matapos sa payuhan siya ng mga doktor at coaching staff na ipahinga muna ang kanyang partikular na ang kanyang nananakit na balikat. Ang 22-year-old San Juan Batangas Pride ay naging abala sa paghataw sa mga nakalipas sa local at international tournaments. Kabilang narito ang UAAP Women's Volleyball Championship, Shakey's V-League, Asian Under-23 Women's Volleyball Championship at Southeast Asian Games. I really wanted to play kasi it's been a long time since I played with these girls. Looking forward, sana makapag-training na ako. Siyempre, it's really another chance for me to learn. Different teams naman din yung mga kalaban. So, definitely madami rin ako matututunan as a player. Samantala, hindi naman naitago ni Valdez ang katuwaan sa nairehistrong panalo ng Ateneo kontra Tigresses sa opener ng Shakey's V-League. Pag nakikita ko yung mga girls sa loob, parang syempre si Kiwi lang yung medyo ka-age ko din and everyone's really medyo syempre younger sa amin. So, grabe, nakikita ko talaga yung passion nila, yung hard work lahat talaga. Sobra nakaka-proud ako. Si Valdez ang isa sa pinaka-in-demand na volleyball sa bansa dahil na rin sa kanyang mabangis na paghataw sa loob ng playing court. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, ibinaling na ni National Long Jumper Catherine Santos ang atensyon sa asam na makasungkit patungong 2016 Rio Olympics. Ito'y matapos ang kanyang medal-less campaign sa Singapore SEA Games at Thailand Invitational Open. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Pwesto para sa 2016 Rio Olympics ang aasintahin ni National Long Jumper Catherine Santos sa mga paparating na qualifiers. Lumahok sa Thailand Invitational Open noong isang linggo. Walang balak na magpahinga sa ensayo si Santos upang mas mapalakas ang kanyang tsansa na makasikwat ng Olympic slot. Ayon kay Santos, malaking tulong ang naging stint niya sa Singapore SEA Games noong isang buwan dahil nakita umano niya ang mga dapat i-improve sa kanyang performance. For me talaga, masasabi ko napakarami pa ng room for improvement. Gaya ng technique ko sa landing, kaya hindi ko pa siya totally nakukuha kasi for 3 months na training ko sa US, hindi yun ganun kadali na makuha mo instantly. So, I need talaga na mag-training kung ano yung training ng preparation ng mga kalaban ko ng SEA Games, mas kailangan kong higitan. Samantala, itinuturing naman umano ni Santos sa positive challenge para sa kanya ang patuloy na pagkukumpara sa kanila ni veteran long jumper Maristela Torres. Siyempre for me is important kasi masasabi kong it's once in a lifetime experience ito. And talagang dream ko naman talagang pumunta ng Rio Olympics or any Olympics. Talagang highest competition na yan. So, I really wanted to go there. Ang 24-year-old na si Santos ay minsan nang nakapagsubi ng bronze medal sa SEA Games at ito ay nangyari noong 2011 Indonesian meet. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Top-ranked Novak Djokovic, matagumpay na nakapagdepensa ng titulo sa men's singles ng Wimbledon Tennis Open sa London, England. Yan at ang iba pang pinakamalalaman sa Global Sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Mananatili sa roster ng Oklahoma City Thunder sa Agent Center Enes Kanter. Ito'y matapos na i-match ng Thunder ang offer sheet na pinirmahan ng 6'11" Turkish slot man sa Portland Trail Blazers.
Base sa ulat, 4-year, $70 million maximum contract ang nilagdaan ni Cantor at kabilang sa deal ang player option sa 4th and final year at ang 15% na trade kicker bonus. Ang 23-year-old na si Cantor ay hinugot ng Utah Jazz bilang 3rd overall pick sa NBA rookie draft noong 2011 bago siya na-trade sa Thunder noong nakaraang Pebrero. Maagapayan pa rin ni Cantor sa opensa si star forward Kevin Durant na inaasa ng $200 million maximum contract extension sa Oklahoma City sa susunod na off-season. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Napanatili ni Novak Djokovic ang titulo ng Wimbledon Tennis Open sa London, England. Ito ay matapos na dominahin niya si second seed Roger Federer ng Switzerland 7-6, 6-7, 6-4 at 6-3 sa finals kagabi. Inabot ng tiebreaker ang labanan sa unang 2 sets bago nakabreak si Djokovic ng 3 beses sa sumunod na 2 sets. Isinelyo ng Serbian star ang panalo sa pamamagitan ng pag-break sa service ng Swiss rival sa final game ng match. Ito ang pang-siyam na career Grand Slam singles title para kay Djokovic. Sa men's golf, kumupo ng ikalawang titulo sa John Deere Classic sa Selby, Illinois, si American Jordan Spieth. Ito ay matapos na daigin niya ang compatriot na si Tom Gillis sa playoff kanina. Kapwa nagsumiti ang 2 par-busters ng 20 under 264 sa regulation at inangkin ni Spieth ang titulo sa pamamagitan ng paghataw ng birdie sa second extra hole. Ito ang ika-4 na PGA Tour title para kay Spieth ngayong season. Sa ladies golf, pinagreinahan ni youngster Ji Chun ang US Women's Open sa Lancaster, Pennsylvania. Kanina ay pumalo ang 20-year-old par-buster ng 4 under 66 sa final round upang magwagi siya ng one-shot laban sa compatriot na si Amy Yang. Humataw si Chun ng 4 na birdie sa kanyang huling 7 holes upang maging kauna-unahang lady golfer na nagkampiyon sa kanyang debut sa US Open buhat noong 2005. Nagsumite si Chun ng 4-day aggregate score na 8 under 272 sa Lancaster Country Club course at naibusan niya ang top prize na $810,000. Sa football, nakatakdang sumanib sa Manchester City si English Raheem Sterling. Base sa ulat, nagkasundo na di umano ang Manchester City at Liverpool sa transfer fee na $76 million para sa 20-year-old star bowler. Si Sterling ay na-acquire ng Liverpool mula sa Queen's Park Rangers noong 2010 kung saan nakapagbaon siya ng 23 goals sa loob ng 129 appearances. Siya ay nag-debut para sa Team England noong 2012 kung saan nakapag-ambag siya ng 1 goal sa loob ng 16 na appearances para sa koponan. At sa multi-stage cycling, optimistiko si British cyclist Chris Froome sa kanyang tsansa na mapanatili ang overall leadership ng 2015 Tour de France. Ito ay matapos ang BMC Racing sa team time trial stage 9 kagabi upang maiangat ni Froome sa 12 seconds ang kanyang bentahe overall laban kay American rider TJ Van Garderen. Kinompleto ng koponan ni Froome ang pagpedal sa 28-kilometer race against the clock sa oras na 32 minutes and 15 seconds. Ngayong araw ay magpapahinga muna ang mga siklista bago nila tahakin ang mapanubok na ruta ng Pyrenees at Alps sa susunod na 2 linggo. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam niyo ba na 3 basketball players na ang nahalal bilang senador ng Pilipinas? Ang una ay si former national cager Ambrosio Padilla at ang naman ay sina former PBA superstars Freddie Webb at Robert Jaworski. At nagbabalik ang PTV Sport.
Welcome back! Yes! Oh, welcome to sa inyo. Fresh from Cebu. Trabaho, walang time mamasyal. Boxing. Kaya walang pasalubong eh. Hindi, tsaka, diba? Pasensya na. Sulit naman ang iyong pagko-cover, no? Oh, dahil champion pa rin si Donnie Ahas-Nietes. Mamaya sa sports chat po natin, nakakakwentuhan po natin. One-on-one, ako lang at saka siya. Talaga literal yan. One-on-one talaga. Hindi yung one-on-one, kasama si... Tatlo na sila. Oo nga naman. One-on-one, ako at saka siya. Ikaw at saka siya lang. Donnie Ahas-Nietes, the only world champion po natin. Wala tayong world champion sa boxing. And the longest reigning. Yes, and happy siya Pinoy. doon. 7 years and 8 months. Galing. Anyway, bago yan, syempre, meron po tayong... Question of the day. At... Ito na. May pag-asa kayang mapabilang sa regular NBA roster ng Dallas Mavericks si Phil-American shooting guard Bobby Ray Parks. Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. May pag-asa ba si Bobby Ray Parks? So far! Ayon sa pag-asa. Iba yan. Ano ang forecast? Sabi naman ni Mark Cuban na meron siyang paglalagyan sa NBA, di ba? Sabi nga niya, di ba? He did really well nung first game 3 nila. 3 minutes lang yung nilaro. Against New Orleans Pelicans, no? Well, meron siyang 1 personal foul, 1 turnover. Hindi, pero alam niyo, yung Summer League talaga, hindi naman yun yung parang kailangan, ang dami nga niya gumagawa, 20, 30 points, pero hindi nakukuha. Pero ang tinitignan talaga dyan, alam mo, ang basketball ngayon hindi na yung parang pag siguradong 30 points, 20 rebounds, kunin ka. Hindi na ganun ang basketball. Ngayon, minsan, parang nakikita mo pa lang na, iba yung tira nito, iba yung kamay. Iba yung pwede pa silang ma-develop. Kahit 3 minutes lang, na may mga scout, ganun mag-aaral ng mga NBA scout ngayon meron tong bagay natin na mga ganun, di ba? Kaya merong prospect na. Yes. For Mark Cuban na magsalita ng ganon, malaking bagay yun. Sinabi ni Mark Cuban yun nung kasalukuyang masama loob niya Kay DeAndre Jordan. Minumata. Pero nung second game naman nila against Portland Trail Blazers, bumawi naman si Parks. Meron siyang 1 point. At least may point. So, nag-improve. Pwede na yun. 1 rebound. At least, 1 rebound. May turnover pa rin. 1 turnover. Nag-improve. Improve naman. And 7 minutes ang playing time. Tumataas na. Kita niya na. Tsaka ikaw na nga nagsabi na hindi naman ibig sabihin na umi-score ka na madami o konti yung doon na pinagbabasihan. Nag-warm up pa siya. Bakit ba naman si Hector Calma, one of the greatest players of Philippine basketball, hindi yan gumagawa ng mga 10 points pataas? Olsen Racela. Dapat greatest yan. Role players. Si Olsen, di ba? Oo nga naman. Magaling sa ganyan si Ron Jacobs. Yung eye for... Coach Ron. Not only for talent, but yung eye for talent na bagay sa kanyang system. Marami mga dami ka naghahanap kay Coach Ron ngayon. Ako nasa na. Okay, so basa tayo. Okay. Alright. Facebook tayo. Sabi ni Jade Kabahug, wala, sobrang malabo talaga. The best can get after Summer League yung makonsider siyang isama sa roster ng kanilang D-League equivalent team. Para sa akin, mas maganda sa PBA na muna siya mag-focus. #just saying. Pero kung ako, Jade, say kunin siya ng D-League, sabihin ng Dallas, D-League. Tapos siguro iba sasabihin dito, dito ka na lang, mag-PBA ka na lang. Okay, tuloy mo yan, D-League. Ganyan si Jordan Clarkson. Diba? Kinuha ng Lakers. After a few games, binalik ng D-League. Pagkatapos ng D-League, binalik ng Lakers. Ayun, nag-11 point something average. Tsaka naging star siya, no? He played really well in a bad team, sabi ni Mitch Kopchak. Sige. Alright. From Johan Rodriguez, malabo yung chance niya kasi wala siyang playing time. 3 minutes lang siya naglaro tapos third quarter pa pinasok. Dapat sa PBA na lang siya. Anyway, at least he tried sa Summer League kaso hindi siya binigyan ng chance. Hindi pa tapos. Binibigyan na siya ng chance. 2 games na, di ba?
Second game pa lang niya, tapos may 5 third game. games lahat yan. Tapos, meron pang dalawa. Sa seeding naman yun. Malay nyo, nung first 3 games, sumunod 7, baka sumunod 11. Dumoble, no? Tapos 15. Pwede. Tapos panlima, 20. At maging mas productive. Di ba? Correct. Baka maging mas productive pa siya. From Dwayne Bulkirin, di pa. Kaya naman. Tsaka alam nyo, bago yung nagpunta ng US, sigurado marami nakapanood niyan dito eh. May mga scout na nakita sa YouTube, di ba? So, tiyaga lang. Di ba? Pwede ba ako mag-agent? Pwede. Galing. Pwede na. Oo. Kaya tamad ako maningil eh. Tamad ka maningil? Dapat Okay, utang sa akin ha. Babasa. Ito, Fernando Ray Demeterio. Hindi. Sa San Miguel to. Friday yata ito. Ayoko, napindot. Teka. Hindi. Ito na lang muna. From Marvic Lunag, sabi niya, di pa siguro time para NBA. Gawa na lang muna siya ng pangalan sa PBA, baka mas scoutan pa siya. Hindi. Sige, tuloy pa rin. Hindi pa naman tapos. 2 laro pa lang naman yan. Oo, tuloy yan. Kung nanonood si Ray Parks, ano oras ba ngayon sa Vegas? Mga alas 5. 5 in the morning. Mga ganon, baka gising na yan. Ang galing mag-Tagalog. Tagalog na Tagalog yan. Si Ray Parks. Tsaka susunod nila kalaban, Washington, malay mo, doon siya pumotok. Easy lang. Relax lang ha, mga kapatid. From ako si Mindstar, may pag-asa po kasi magaling naman siya. Yun. Parang si Joel Palmares Gaway naman, parang malabo kasi talo siya doon. Sa pabilisan at patigasan ng katawan. Dami nga masalib import sa PBA, di na kinuha sa NBA. Dapat magpasikat muna siya sa gilas para makita talaga laro niya. Kaya halimaw nga pati ugali eh. Kaya dito napupunta eh. Diba? Ano, Benru? Sige, sorry. Pasok na tayo? Pasok na? Ano, sports chat na? Biti na ba? Sige, pasok muna natin ha. Sayang to dahil ako mismo exclusive interview. Nagpunta tayo ng Cebu. Naka one-on-one natin ang ating longest reigning and the only world champion at the moment. Next week, magiging 2 na yan. Donnie Ahas Nietes. First 2 rounds, second round, parang tinamaan kayo, no? Gaano ba kalakas yun? Gaano naging ka-crucial yun pagdating sa paggawa mo ng adjustment? Ato, medyo nakayanan ko lang ng konti. Medyo tamaan ko niya, pero hindi naman ako masyadong narurugi. So, nami-maintain ko pa rin yung paggalaw-galaw ko. Pero saan part ng laban mo nakuha yung yung talagang rhythm mo, yung pag-dominate mo ng laban? Anong round mo na? 4 to 12 rounds siguro, parang na-dominate ko na talaga yung laban ko. Pero may intention ka ba to score a knockout? Kasi parang more on... Pagdating ng 8 rounds, 9 rounds, pa rin ako ng knockout. Sabi ko kahit masakit yung kamay ko, suntok ko pa rin. Pag matamaan talaga ng malakas, siguro mapaitumba ko pa rin. Ano ba nangyari? Paano ka na-injure? Tsaka anong round? Anong round yung na-injure ka? 7 rounds yata, 8 rounds. Doon na nag-start. Pag tinamaan yung ulo niya, so doon talaga sumakit talaga yung kamay ko. Pero nagulat ka ba na pasok ng pasok, parang hindi siya... Parang hindi na napapagod, pasok lang ng pasok. Pero napimintain ko naman, binabantayan ko mag-counter ako sa kanya. Pagpasok niya, mag-counter ako ng overhand. So, takot naman siya magpasok ng kasi mag-counter ako ng overhand. Iniwasan niya din yun. Nakat ka nung 11th round, ano ba yung nangyari? Yung cut mo? I think mga 3 rounds, 4 rounds nito eh. 3 rounds, 4 rounds. Na-headbutt to. Headbutt or siko yata. Okay. Maaga to. Pero kunti lang, maliit lang. Pero dumugo nung 11. Yeah, 11. Tapos nung 12th round, dun lang ba dumugo yung ilong niya? Oo, doon na lumalabas yung ilong. Sabi ko, hindi na ito makahinga yun. Doon ako sa kanya, nasugod. Tapos madulas masyadong madulas yung canvas, so hindi na ako nakakakuan sa kanya kasi mas-slide din ako eh. Kanina kausap ko siya, nakalaban niya na si Gonzales eh. Sabi niya, kung maglalaban kayo, parang kaya si Gonzales. Depende. Sa ring lang yung mga makikita. So ready ka na kay Gonzales? Of course, ready.
Ready na siya for Roman Gonzales. Gonzales. Of course, di ba? Nicaraguan. Oo, ayan. Ano oras ba? Pwede pa siguro isang caller. Yes. Sige, Teka, dali. try natin mag-caller. Yung number po natin ay 0922-769-4722. Again, 0922-769-4722. Maraming salamat kay Cathy San Gabriel. Tinimplala ko ng Yes, coffee. a coffee. at merong food kanina. May food. Ayaw nga, hindi ako nakahabol doon Yun ang wala ako. Pero, hi Cathy, thank you. Namiss ko yung samahan namin sa news dati. Kasi dati ako news Hindi pa ako sumisigat nun, laos na ako. Caller, hello! Good evening! Hello po. Hi! Pangalan? Hello. Hi, boss, pangalan? Rodel. Taga sa si Rodel? Binangonan, no? Binangonan. Si Rodel na Binangonan. Rizal, laging siya ang nag-uumpisa. Dahil na-announce ko pala yung number, nagre-ring. Kaya siya na yun. So, sige. Anong sagot niya? Rodel! Comment sa ating question today. Sa ni Bagay pa sa kapasok sa NBA, basta bibigyan lang siya ng tiwala ng Dallas Mavericks. Bigla na yung chance makapaglaro niya. Yan, very good. Nasa-manage ko ng Dallas Mavericks. Malaki ang chance. Tingin ko lang. Yan. Basta gamitin lang siya ng Mavericks ng Madalas. Yan, diba? Ayun. Madalas lang siyang gamitin. Madalas. May chances siya. Sa Mavericks. Kung hindi, parking siya. Hindi. So, ayun, okay. May tanong ka pa, Rodel? Pero po ako, meron akong tanong tungkol sa Nebra kasi may mga nabasa lang akong mga trade rumors Medyo hindi totoo yun. Sabi ni Alfrancis. Yes. Siya na mismo disclose Ako, nasa venue ko pa natin. Tanong niyo ako. Oo. Tsaka sabi nila, kung may questions about trade, dumiretso sa kanya. Mag-tweet. Sa Twitter lang. Mag-message sa Facebook. Diba? Hindi mo napanood, Rodel. Last week, guest namin si Coach Al Francis. Boss coach. Hindi ko napanood kasi pinuntan ako yung sa YouTube. YouTube ba yun? Anong date yun? Hindi ko maalala. Webes ata yun Hindi, Webes last week wala ka. Wala pala ako. Wednesday before that. Thursday before that week. So, last week. Mga bata or Basta pag hanapin mo YouTube, tapos sige mo yung headline. Sa ulo! Mga doon, hanapin mo ron. Kung natin si Al Francis. Yun. Okay. Okay po. Fan ka ba ng Ginebra? Wala po sa inyo lahat. Sige, Rodel. Salamat Rodel. Magandang po sa lahat. Salamat po. Okay. Rodel, ng Binangonan, Rizal. Basa? Facebook tayo from Benji Sabilio. Sabi niya sabi nga ni owner ng Mavs, may chance siya. At sabi din niya, if you can play and work hard, they will find you. Barry said. Mas lalong lalakas at sisipagin niya dahil sa mga encouragement at suporta na binibigay. Suportahan natin habang nandun pa. Alam nyo, kumbaga kay Manny Pacquiao, ngayon si Manny nandun na sa loob ng ring. Medyo tinatamaan. Parang gusto natin mangyari, Manny, baba ka na dyan. Talo ka. Parang ganun. Tapusin ang laban. Kaya natin maglaro yung bata. Di ba? Parang ganun. Parang pinababa. Manny, baba ka na dyan. Talo ka dyan. Hindi mo kaya dyan. Laban lang. Kasabayan niya sila, Kevin Pangos. Di ba? Tango sa ilong yun. Pangos ba? Pangos, nag-average ang 8 points. Kaya niya sabayan yun. 8 points. Ayan. Di ba? Tsaka yung Indian, yung si Singh. Maganda rin yung pinapakita. Singh, Pero buti na lang si Singh, hindi matira niya yung mga magical. Dahil? So, Magic Singh. Ayos yun, Si, Satnam Singh. Satnam Singh. Magic Singh. Tsaka yung Powell, maganda rin yung pinapakita sa Mavs. Pero ikaw na nagsabi kanina na hindi score ang pinagbabatayan. Kahit na nag-average siya 22 points per game yun. Ito, sabi ni Cho Zen Wan, Chinese to.
Ha? Chosen one. Kaya niya yan. Oh, nagtagalog. Pero need niya pang pag-aralan ng system ng coach, kaya siguro mababa pa playing time. Hindi pa siya makasabay. Tsaga-tsaga lang, makukuha niya rin yung dream niya. Just like Jordan Clarkson, na nagtsaga muna sa maliit na minuto sa laro. Nung na-interview ko din si Jordan Clarkson, sabi ko, what happened? How did you feel when from the NBA, you were brought down to the D-League, and then after that, PBA. sabi niya ganun, I enjoyed the process. It's a process, man. Correct. And I enjoyed the process. Lagi naman ganun eh. Kahit saang aspeto, kahit saang laging may proseso. Of course, training yan. To make you Hindi naman pwede isang click. Exactly. At dahil lang kompleto na po namin ang proseso ngayong gabi, paano na tayo? Kompleto natin ang process. Yes, maraming salamat sa ViewBlends. Visit them at facebook.com/ViewBlendsPH, the House of Silhouettes. Cosmoculture, Mr. Amis Tumang na Amazing Playground, Mr. Defend of California, Bo St. Luke's Medical Center, Miss Aesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Uy, salamat po sa mga nakinig kahapon sa Sports Radio 9. Wow! 4 to 5:30. Ang pagbabalik. Ano ba yung title? The Real Score. The Real Debut ko Score. kahapon. Salamat po sa lahat ng nakinig. Next week, meron na po tayong text line. At salamat po kay Jason Rubio, kay Jonel Kiambao Navarro. Salamat po sa inyo. Ha? Si Resty Macabulos. Isa pa yun, ha? Napahako eh. No? Si J. R. Pantua, si Lance. Yan, nanonood sa atin dyan sa Liano, Caloocan City, Pantua family. De Los Santos family, dyan po sa Nangka, Marikina City. Salamat po. Mama, Papa, I love you. Kay Ginger at Rosan, and of course, Miss Aiza, thank you very much. Ayan, and my colleague, our colleague actually, Dennis Gasgoña, happy birthday. Lola Baby Agulto. Baby Agulto, ayan, ng PBS, happy birthday din. Happy birthday. And to my wife, Queenie, I love you, Prince Zian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. Sa ating Sports Radio family, maraming salamat. DWBR, maraming salamat din. Pansamantala ko po si Dennis Principe. Megs Yoson. And Haji Kami. Hanggang bukas sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports.